We are deeply concerned that this case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Jose Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente hanggang sa testimonya ng kanyang driver. Lumalabas din sa investigasyon na madalas siyang nasa Baguio at nanunuluyan sa isang pribadong mansyon, hindi sa mga hotel. These details demand explanation, not dismissal. We have exact coordinates. We have a timeline. It happened in broad daylight. This is not the 1980s. Satellite imagery, geospatial data, and publicly available tools like Google Earth can establish the facts beyond doubt. If ordinary citizens can access these, then the state has no excuse not to. Unahan na lang kami because the truth will come out with or without cooperation. This inquiry is not about persecution, it is about accountability. Not about speculation, but evidence. Not about politics, but justice. The Filipino people deserve nothing less. Salamat po. Lilinawin lang po namin dito, hindi po ito investigasyon tungkol mismo kay Jose Cabral. In other words, we are not going to look into the criminal liability of the former Jose, the late Jose Cabral, dahil nga po death extinguishes criminal liability. Kaya lang po, maraming teorya ang lumalabas kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. What exactly is the cause of her death? May nagsasabi ito ay suicide. Honest to goodness, suicide daw. May nagsasabi na ito ay parang staged suicide, stage death. May nagsasabi ito ay aksidente. May nagsasabi na ito ay foul play. At hindi ho kasi maganda yung meron kaagad parang pronouncement ang DILG na no, there's no indication daw of foul play. Napakaaga po yung ganyang conclusion na wala daw pong foul play. Lahat po yan ng mga theory niyan, it has something to do, it centers or it surrounds yung pinaka-key role ni Jose Cabral dito sa usapin ng infra-flood control project scandal. Kaya ito ay special na kaso na kailangan, this goes beyond also knowing exactly how and why she was killed. First, syempre yun ang pinakaunang alamin. Ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya? What is the real cause of her death? Pangalawa, sino ang nakinabang o makikinabang doon sa kanyang pagkamatay? At ano yung mga naging kakulangan na mga proper investigative bodies, investigative authorities, oversight bodies doon sa, kasi nga, siya isa sa mga central or key figures, and yet, hindi man lang sinecure muna yung kanyang mga dokumento, yung kanyang mga assets, yung siniz, wala seizure of her assets, nakakapag-withdraw pa daw. Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? At hindi siya sinecure bilang material figure in all of this na marami siyang nalalaman. Isa siya sa pinakamarami ang nalalaman. So maraming nagkulang dito. Kailangan masilip yan. Kasi sa usapin ng korupsyon, maraming players dyan. And syempre sa pamilya rin. Kasi the family inherits property, but the family does not inherit immunity. Because property and assets of the former Jose Cabral can be forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat
nauna nang trinabaho yan ng mga appropriate agencies of government at mukhang hindi yan ginawa. So maraming anggulo na dapat silipin at hindi pwede po na ipaubaya lang sa mga normal or usual investigative bodies natin. That's why our group, and this is the initiative of Congressman Egay Erice, itong grupo po ng lawmakers decided to file this resolution. Alright mga kababayan, mag-react po tayo dito sa press conference po na ginawa nila Congressman Egay Erice at patungkol nga po dito sa kanilang ifa-file na resolution para mag-imbestiga or imbestigahan dito sa House of Representatives itong pagkamatay ni dating Yusek DPWH Undersecretary Catalina Cabral dahil dismayado nga po sila dito sa pag-handle ng gobyerno mga kababayan, lalo na itong pagkamatay niya, pati yung pag-secure ng mga ebidensya ng mga hawak dito ni Yusek Cabral, pati dito yung announcement or pronouncement ng DILG na wala pang 24 hours ay sinabi na walang foul play, mga ganyan. Although yung hepe ng pulis doon mga kababayan sa Tuba Benguet ay nirelieve na ni DILG Secretary John Vic Remulla dahil palpak daw po mga kababayan yung ginawa nila doon, yung pag-secure ng parameter ng crime scene, mga ganyan. At lalong lalo na yung controversial na cellphone na hinahanap nga mga kababayan, pati yung ombudsman ay nagsabi na kailangan i-secure yung mga cellphone at gadget ni Yusek Catalina Cabral dahil yun nga mga kababayan, naglalaman daw po or naglalaman umano ng mga sensitibong informasyon mga kababayan, at yun po yung hawak din or sabi ni Congressman Leveste na meron din po siyang hawak doon sa mga files nga mga kababayan, na mga listahan ng mga proponents na nag-insert po dito sa DPWH mga kababayan at dito nga sabi ni Leila de Lima ay kung sino ang makinabang dito sa pagkamatay ni dating Yusek Cabral mga kababayan, at malamang yung makikinabang doon yung mga kasama doon sa listahan mga kababayan, yung mga proponents na hindi pa po hanggang ngayon nailabas. Hindi pa natin alam kung sino-sino yung mga congressman na yon or kung may senador man na nasa listahan na nag-insert ng budget para dito sa mga proyekto sa DPWH, kasi si Yusek Cabral yung in charge ng planning ng PPP, itong public-private partnership mga kababayan. So lahat ng mga planning ng mga proyekto ay dito dadaan sa kanya mga kababayan, at malamang marami talaga itong hawak na ebidensya mga kababayan, at yun po yung ayaw mailabas or ayaw malaman ng publiko nila ng mga proponents na yun kung sino kaya yun mga kababayan. Bukod doon sa mga pinangalanan ng mag-asawang Diskaya, yung mga tumatanggap ng kickback ng mga congressman, at yung isiniwalat ni Yusek din ng DPWH na si Yusek Bernardo mga kababayan. Baka may mga hindi pa po na-mention ng mga pangalan ng mga congressman o kaya senador na talagang takot din po silang mai sa publiko yung kailang mga pangalan, baka mabuko na kasabwat sila dito sa mga kalakaran dito sa flood control corruption mga kababayan. So abangan po natin para po sa aking opinion ay malaking bagay itong gagawin nilang hearing dito sa Kamara mga kababayan patungkol dito sa pagkamatay ni dating Yusek Catalina Cabral mga kababayan, dahil para sa akin sayang yung kanyang pagkasawi yung kanyang buhay na nahulog lang siya doon mga kababayan. Malaking bagay sana yung kanyang testimonya, yung kanyang pagsiwalat dito mga kababayan kung ikanta niya itong mga proponents na itong mga congressman, at kung may senador man dito sa mga listahan na hawak niya mga kababayan dito sa mga nag-insert ng budget dito sa DPWH, at pwede pa sana siyang maging state witness mga kababayan, although nag-initiate siya or meron siyang balak na maging state witness nga mga kababayan, pero tinanggihan or parang wala tang balak ang gobyerno na kunin siya mga kababayan Pero sana sa susunod ng mga administration ay
baka mga kabayan, no, posibleng kukunin siyang state witness dito para lang makulong or may pakulong talaga itong mga proponents na ito, kasi naniniwala po tayo na hindi naman po talaga ito sila yung nasa DPWH, yung mastermind dito mga kababayan. Instrumento lang po sila. Ulit-ulit po natin sabihin dito, no, ginamit lang po silang instrumento dito ng mga proponents. Yun po yung mga congressman at senador mga kababayan, dahil sila po talaga yung may pinaka ano dito mga kababayan, no, malaking contribution. Sila yung may gawa, no, na maglagay ng budget dito sa mga proyektong ito mga kababayan. Abangan natin dito sa magiging hearing, no, dito sa Kamara, at sana po ay maraming informasyon ang makita natin or malaman natin dito, no, yung mga hindi pa binabalita dito sa TV patungkol dito sa pagkahulog ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, at lalong-lalo na doon sa mga ebidensya, doon sa mga files, no, doon sa kanyang computer mga kababayan, no. Sana maisa publiko din po iyan at malaman nating lahat, no, kasi sinabi ni Congressman Leandro Leveste meron na po siyang kopya, no, doon sa mga files na iyon, at hinihintay niya lang na sabihin ni DPWH Secretary Vince Dizon, no, para maisa publiko itong mga listahan ng mga kasamahan nila dyan sa Kongreso, mga congressman na nag-insert ng budget dyan sa DPWH mga kababayan. So ano pa ba sabi niya dito mga kababayan, no? Pabor po ba kayo dito sa gagawing investigation, no, ng Kamara patungkol dito sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.